Ako si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda at malugod ko kayong tinatanggap. Naranasan mo na bang tumingin sa iyong refleksyon sa salamin at marahan na naitanong sa sarili, ganito na lang ba talaga ang buhay ngayon? Ang mga umagang mas mabagal, isang katawan na hindi na tumutugon tulad ng dati, ang kislap, parehong emosyonal at pisikal na dati napakadaling maramdaman ay isa na lamang alaala na hindi ka sigurado kung babalik pa. Kung naramdaman mo na ito, may gusto akong sabihin sa iyo na mahalaga, hindi ka nag-iisa. At hindi kailangang manatili sa ganito. Tandaan, ang pagtanda ay maaaring magbago ng iyong bilis, ngunit hindi ito nangangahulugang isusuko mo na ang iyong sigla, ang iyong koneksyon, o ang magandang paglalapit na dati mong tinatamasa. Maaari mo pa ring maramdaman ang init paglalapit at kumpiyansa sa iyong katawan. At maniwala ka man o hindi, maaaring magsimula ang lahat sa isang bagay na kasing simple ng prutas na nakapatong sa iyong lamesa sa kusina. Oo, prutas. Hindi gamot, hindi operasyon, hindi mamahaling hormone treatment. 5 makapangyarihang natural na prutas lamang na tahimik na sumusuporta sa sirkulasyon, nagbabalanse ng iyong mga hormone at dahan-dahang pinasisiklab muli ang paglalapit na akala mo'y naglaho na. Sa video na ito, sasamahan ko kayo hakbang-hakbang sa 5 pang-araw-araw na prutas na nakatulong sa libu-libong nakatatanda sa buong mundo na maramdamang mas buhay, mas konektado at mas tulad ng kanilang tunay na sarili, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang huling prutas sa listahang ito, hindi lang masarap, ito'y isang sinaunang simbolo ng pagnanasa at ang ginagawa nito sa loob ng iyong katawan ay walang katulad. Kaya't samahan ninyo ako. Ito na marahil ang isa sa pinakanakagiginhawang pagbabago sa kalusugan na gagawin mo ngayong taon. At kung may anumang bagay sa video na ito na tumatak sa iyo, nais kong mag-iwan ka ng komento sa ibaba, kahit isang 1 lang, para malaman kong nandito ka, o 0. Kung sa tingin mo'y hindi ito nakatulong, dahil binabasa ko ang lahat ng iyon at narito ako para lumago kasama ninyo. Ngayon, sige, at pindutin ang subscribe button at itap ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Lahat ay dinisenyo para tulungan kang manatiling malakas, independyente at masaya sa bawat yugto ng buhay. Kaya simulan na ba natin? Magsimula tayo sa isang prutas na marahil ay nasa loob na ng inyong ref, ngunit ang epekto nito sa inyong katawan ay sadyang pambihira. Unang prutas, pulang ubas. Ilang taon na ang nakalilipas na kilala ko ang isang Ginoo, si Mang Lito, nasa mga unang taon ng kanyang pagiging 70. Matalas ang isip, mabuti ang puso, ngunit may daladala siyang tahimik na kalungkutan. Lumapit siya, ibinaba ang kanyang boses at sinabing, hindi ko mahal ang asawa ko. Pakiramdam ko lang ay disconnected ako, na para bang nakalimutan na ng katawan ko kung paano tumugon. Hindi ito ang unang beses na narinig ko ang mga salitang iyon. At sa paglipas ng mga taon, may naunawaan ako na marami pa ring doktor ang hindi napapansin ang sirkulasyon ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito'y tungkol sa enerhiya, pagtugon sigla, at paglalapit ng kalooban.
Dito pumapasok ang mga pulang ubas. Hindi isang magarbong suplemento, hindi isang bihirang superfruit na galing pa sa ibang bansa. Simpleng makatas na pulang ubas lamang ang tahimik na himala ng kalikasan pagdating sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, kung saan ang pagtanda ay may tendensyang magpabagal ng mga bagay. Ang nagpapaging makapangyarihan sa mga ito ay isang natural na compound na tinatawag na resveratrol na matatagpuan sa balat ng pulang ubas. Ngayon, ang resveratrol ay hindi lang basta isang antioxidant buzzword. Ito'y gumagana ng malalim sa loob ng mga dingding ng ating mga ugat, blood vessels. Tinutulungan silang mag-relax at lumuwag. Kapag ang iyong mga ugat ay relaxed, ang iyong dugo ay mas malayang dumadaloy, nagdadala ng oxygen sa mga kalamnan, sa utak, sa puso at maging sa mga pinakapribadong bahagi ng katawan. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na sinusuportahan ng resveratrol ang produksyon ng nitric oxide, ang parehong compound na inaasahan ng mga gamot tulad ng Viagra para mag-trigger at mapanatili ang erections. Ngunit heto ang pagkakaiba, ginagawa ito ng ubas ng dahan-dahan, natural, ng walang side effects o pagdepende. Para sa mga kalalakihan, maaaring mga hulugan ito ng mas matibay at mas tumutugon na erections. Para sa mga kababaihan, madalas itong nangangahulugan ng mas mahusay na sirkulasyon sa pelvic region na nakakatulong na mabawasan ang panunuyo, mapabuti ang sensitivity at maibalik ang init sa mga tahimik ngunit makabuluhang sandali kasama ang partner. Ang pinakatumatak sa akin ay kung gaano kaliit na ugali lang ang kailangan para mag-umpisa ng malaking pagbabago. Isang mag-asawa na tinulungan ko ang nagsimulang magbahagi ng isang mangkok ng ubas tuwing hapon. Sabi nila naging higit pa ito sa isang merienda. Naging ritual ito, isang tahimik na sandali ng pag-aalaga. 3 linggo pagkatapos, sinabi sa akin ng asawang babae na may luha sa kanyang mga mata, hinawakan niya ulit ako. Hindi lang pisikal kundi emosyonal. Naramdaman niyang siya ulit ang sarili niya. Iyon ang uri ng pagbabago na tinutukoy natin. Kaya kung nakakaramdam ka ng panlalamig sa iyong mga kamay o paa, kung ang kislap ay tila naglaho na at iniisip mo kung bahagi lang ba iyon ng pagtanda, gusto kong subukan mo ang isang simpleng bagay, magdagdag ng isang tasa ng pulang ubas sa iyong araw. Hapon-gabi kung kailan mo gusto. Hugasan mo sila namnamin ng dahan-dahan at magtiwala sa iyong katawan na gawin ang nakasanayan nitong gawin ang tumugon. Dahil ang paglalapit ng kalooban ay hindi isang bagay na nawawala. Ito ay isang bagay na maaaring matabunan sa ilalim ng mga taon ng stress, mga isyu sa kalusugan, at mga gawi na hindi na nakakatulong sa atin. Ngunit ang magandang balita, sa tamang suporta, kahit mula sa isang bagay na kasing simple ng ubas, ang iyong katawan ay nakakaalala. At ngayong alam mo na kung paano ang isang ordinaryong bagay ay makakagawa ng isang bagay na pambihira, dumako na tayo sa susunod na prutas. Isa na maaaring sorpresahin ka. Ito'y maasim, ito'y pula, at ito'y tahimik na nagpoprotekta ng higit pa sa iyong mga bato sa loob ng maraming dekada.
Ikalawang prutas, cranberries. Meaning ko sa inyo, sa loob ng mahabang panahon, hindi ko gaanong pinahahalagahan ang cranberries. Para sa akin sila yung maasim na maliit na side dish na nakikita mo minsan sa isang taon, matamis parang jelly at madaling kalimutan. Ngunit habang ako'y tumatanda at mas nakikinig sa mga kwento ng aking mga senior na pasyente, mas napagtanto ko na ang mga maliliit na pulang hiyas na ito ay tahimik na gumagawa ng isang bagay na kahanga-hanga sa likod ng mga eksena. Nagsimula akong makapansin ng isang pattern. Ang mga nakatatanda na tila mas komportable, mas konektado sa kanilang mga partner, madalas nilang nababanggit ang cranberry juice, isang cranberry snack, o kahit cranberry capsules. Nagsimula akong magsaliksik ng mas malalim at ang natuklasan ko ay nagpagulat sa akin. Lumalabas na ang cranberries ay higit pa sa isang maasim na pagkain. Sila ay mga tahimik na tagapagtanggol ng ilan sa mga pinaka hindi napapahalagahang sistema sa iyong katawan, ang iyong mga bato, kidneys at urinary tract. At hayaan ninyong sabihin ko ang mga sistemang ito ay may mas malaking papel sa iyong enerhiya, kumpiyansa at paglalapit ng kalooban kaysa sa inaakala ng karamihan. Habang tayo'y tumatanda, ang mga bato ay hindi na gumagana ng kasing episyente tulad ng dati. Ang mga lason ay maaaring maipon, ang pamamaga ay nagiging mas karaniwan, ang presyo ng dugo ay nagsisimulang tumaas, at lahat ng ito ay tahimik na unti-unting binabawasan ang iyong kakayahang maging maganda ang pakiramdam, lalo na sa mga bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng malinis na daloy ng dugo at balanseng mga hormone upang gumana. Sa mga kalalakihan, madalas itong nagmumukhang pagkapagod, mahinang kalidad ng ereksyon, at isang pangkalahatang pakiramdam na parang patay o walang gana. Sa mga kababaihan, maaari itong mga hulugan ng iritasyon, discomfort, o kahit na pag-iwas sa pisikal na paglalapit, hindi dahil ayaw ng puso, kundi dahil ang katawan ay parang hindi nakikiisa. Ngunit dito pumapasok ang cranberries. Tulad ng mga tahimik na maliliit na mandirigma, puno sila ng mga compound na tinatawag na proanthocyanidins na tumutulong na linisin ang mga mapaminsalang bakterya sa urinary tract, bawasan ang pamamaga, at kahit na mapabuti ang kalusugan ng mga ugat sa paligid ng pelvic region. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na daloy ng dugo, mas kaunting discomfort, at mas malaking kumpiyansa sa mga sandali ng paglalapit. At hindi lang iyon, kilala rin ang cranberries sa pagsuporta sa malusog na presyon ng dugo at pagsasala ng bato, dalawang salik na direktang nakakaimpluwensya sa mga antas ng nitric oxide at sirkulasyon. Ibig sabihin, tinutulungan nilang mas maayos ang daloy ng lahat, kabilang ang pagnanasa, paggana at emosyonal na kaginhawaan. Mayroon akong isang pasyente, isang retiradong mananahi na nasa kalagitnaan ng kanyang 60s, si Aling Rosario, na may mahabang kasaysayan ng discomfort sa urinary tract. Itinigil na niya ang pagtatalik sa kanyang asawa, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot sa sakit. Gumawa kami ng isang maliit na pagbabago, kalahating tasa ng unsweetened cranberry juice sa umaga
at isang maliit na dakok ng pinatuyong cranberries sa kanyang salad o yogurt. 3 buwan pagkatapos niyakap niya ako, hindi dahil milagroso ang juice, kundi dahil ibinalik nito sa kanya ang isang bagay na akala niya'y nawala na magpakailanman ang ginhawa. At kasama ng ginhawa, dumating ang paglalapit. Iyon ang punto, kapag huminto ang sakit ng katawan, ang puso ay maaaring magsimulang maghilom. At kung minsan, ang tila maliit na iritasyon ay ang siyang nakatayo sa pagitan mo at ng koneksyon na iyong inaasam. Kaya sa susunod na maglakad ka sa grocery store at makakita ka ng isang supot ng sariwang cranberries o isang bote ng purong juice, huminto ka. Kunin mo ito. Dahil sa loob ng simpleng prutas na iyon ay ang pagkakataong alagaan ang isang bagay na malalim na personal at makabuluhan. Ngayon, napag-usapan na natin ang pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at pagprotekta sa iyong mga bato. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na prutas sa ating paglalakbay ay hindi lamang sumusuporta sa paggana, kundi talagang pinasisigla muli ang enerhiya. Hindi lang pisikal na enerhiya, kundi yung kislap, yung tahimik, at masiglang pakiramdam ng pagiging buhay sa iyong sariling balat. Pag-usapan natin ito. 3 prutas papaya, mayroong tila malatula sa papaya. Ang kulay palang maaraw, ginintuan mayaman, ay parang naglalaman ng init sa bawat kagat. Ngunit ang prutas na ito ay hindi lang maganda tingnan. Para sa maraming nakatatanda na aking nakatrabaho, ang papaya ang naging tahimik na turning point. Hindi dahil nangako ito ng himala, kundi dahil tinulungan nito ang kanilang mga katawan na maalala kung ano talaga ang pakiramdam ng maging maganda ang pakiramdam. Naaalala ko ang isang lalaki na nagngangalang Mang Jorge. Siya ay isang retiradong prinsipal ng high school at sa lahat ng aspeto, ginagawa niya ang mga tamang bagay. Naglalakad siya tuwing umaga, kumakain ng kanyang mga gulay, maagang natutulog. Ngunit mayroong mali. Sinabi niya sa akin, pagod na pagod ako, parang pagod na ang katawan ko bago pa man magsimula ang araw. At ang mas malala, inamin niya na ang paglalapit ng kalooban ay naging isang alaala na lang kaysa isang sandali. Hindi dahil hindi na niya mahalaga, kundi dahil wala na talagang enerhiya. Hindi namin binago ng husto ang kanyang dieta. Hindi namin siya pinainom ng mga tableta. Nagdagdag lang kami ng isang bagay, isang tasa ng sariwang papaya tuwing umaga, hinaluan ng kaunting Greek yogurt. Yun lang. At sa loob ng ilang maikling linggo, may nagbago. Nagsimula siyang batiin ang kanyang asawa na may mas maraming kislap, nagbago ang kanyang tindig, mas nagniningning ang kanyang mga mata. Nang bumalik siya, sinabi niya, pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko. Para sa akin, iyon ang tagumpay. Kita nyo, ang papaya ay hindi lang isang tropical treat. Ito'y mayaman sa bitamina A, C at E, isang trio na sumusuporta sa pag-aayos ng tissue daloy ng dugo at regulasyon ng hormone. Ngunit ang talagang nagpapabukod tangi dito ay ang kanyang makapangyarihang mga enzyme, lalo na ang isa na tinatawag na papain. Nakakatulong ang papain sa panunaw, oo, ngunit higit sa lahat, binabawasan nito ang pamamaga sa bituka at daluyan ng dugo kung saan nauubos ang malaking bahagi ng ating enerhiya
habang tayo'y tumatanda. Sinusuportahan din ng papaya ang iyong adrenal glands, ang maliliit ngunit makapangyarihang mga glandula na responsable sa pag-regulate ng mga stress hormone tulad ng cortisol. At heto ang bagay, kapag ang cortisol ay masyadong mataas, nang masyadong matagal ninanakaw nito ang iyong mga reserbang enerhiya, ginugulo ang iyong mga hormone, at ginagawang parang isang obligasyon ang paglalapit ng kalooban sa halip na isang kagalakan. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa adrenals, tinutulungan ng papaya ang iyong katawan na lumipat mula sa survival mode pabalik sa connection mode. Para sa mga matatandang lalaki, may isa pang papel ang papaya, dahan-dahan nitong hinihikayat ang balanse ng testosterone na madalas na hindi napapansin sa tradisyonal na medisina. At para sa mga kababaihan, nakakatulong itong suportahan ang harmonya ng estrogen at pinapataas ang daloy ng dugo sa pelvic area na ginagawang mas komportable, mas natural, at mas emosyonal na kasiyasiya ang pisikal na paglalapit. At ang pinakamagandang bahagi, napakadaling kainin. Hiwain ito, kainin palamigin sa isang mainit na umaga o i-blend kasama ng ibang prutas at kaunting protina para sa isang creamy smoothie na gumagana mula sa loob. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito'y tungkol sa pagpapanumbalik ng sigla, tungkol sa paggising sa umaga na may pakiramdam ng kalmadong enerhiya, at marahil kahit na tingnan ang iyong partner na mayroong mapaglarong kislap na akala mo'y nawala na. Ang papaya ay hindi nangangako. Tahimik lang nitong ginagawa ang kanyang trabaho, pinapalusog ang iyong katawan mula sa loob, nagbibigay ng lambot sa iyong balat, gaan sa iyong kalooban, at katatagan sa iyong enerhiya. At kapag nagsimulang bumalik ang iyong enerhiya, lahat ng iba pa ay nagiging mas madali, paggalaw, koneksyon, at oo, pati na rin ang paglalapit. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng kabagalan, kabigatan, o pagiging disconnected sa iyong sariling katawan, kamakailan ang prutas na ito ay maaaring ang banayad na tulak na iyong hinihintay. Ngayong natuklasan mo na kung paano maibabalik ng papaya ang iyong panloob na apoy, dumako naman tayo sa isang prutas na hindi lamang sumusuporta sa sirkulasyon, kundi nagpapakalma rin sa iyong isipan at nagbubukas ng iyong puso, isang kagat sa isang pagkakataon. Pag-usapan natin ang seresa. Ika-4 na prutas, seresa cherries. Mayroong halos nostalgic sa mga seresa. Siguro dahil sa malalim na pulang kulay nito, o marahil sa paraan na hinihiling nitong bagalan mo ang lahat, namnamin ang bawat kagat at maging present. Hindi mo minamadali ang isang mangkok ng seresa, ninanamnam mo ito. At iyon ang mahika, tinuturuan ka nitong kumonekta muli, hindi lang sa pagkain, kundi sa iyong sariling katawan, sa iyong mga pandama at sa iyong partner. Minsan nakatrabaho ko ang isang mag-asawa na nasa huling bahagi ng kanilang 60s, sina Mang Jaime at Aling Celia. Mahigit 40 taon na silang kasal at malinaw ang kanilang ugnayan. Mula pa noong pumasok sila sa aking opisina, ngunit may kulang. Si Mang Jaime ang unang nagsalita, tahimik, halos nahihiya. Mahal ko pa rin siya, pero hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Tumango si Aling Celia at idinagdag, namimiss ko ang pagiging malapit namin, hindi lang ang paghawak, kundi ang paraan ng pagtingin namin sa isa't isa.
Walang galit, tanging kalungkutan na para bang pareho na nilang tahimik na tinanggap na ang kanilang pinakamagagandang araw ng paglalapit ay tapos na. Pinakiusapan ko silang subukan ang isang simpleng bagay, isang mangkok ng seresa gabi-gabi. Sariwa kung panahon nito, frozen o pinatuyo kung hindi. Akala nila nagbibiro ako. Hindi. Pagkaraan ng 2 buwan, bumalik sila, magkahawak kamay, nagtatawanan. Ngumiti si Mang Jaime at sinabing, wala kaming inaasahan, pero ngayon may iba na. Malapit na ulit kami sa isa't isa. Kita nyo, ang mga seresa ay higit pa sa isang matamis na prutas. Sila ay punong-puno ng anthocyanins, mga natural na compound na nagpapababa ng pamamaga sa mga ugat at nagpapabuti sa pagiging flexible nito. Ibig sabihin, mas magandang daloy ng dugo sa bawat bahagi ng katawan, kabilang ang mga bahaging pinakamahalaga para sa pagka-arouse, pagtugon, at ginhawa sa panahon ng pagtatalik. Ngunit ang seresa ay hindi lang sa iyong mga ugat gumagana. Apektado rin nito ang iyong isipan at kalooban. Isa sila sa iilang prutas na mayaman sa natural na melatonin, ang hormon na tumutulong sa pag-regulate ng tulog. At heto ang isang bagay na hindi gaanong pinag-uusapan, ang kakulangan sa tulog ay maaaring sumiras sa paglalapit ng kalooban. Kapag pagod ka, nananatiling mataas ang iyong stress hormones, bumababa ang iyong testosterone, nawawala sa balanse ang iyong estrogen at ang kakayahan ng iyong katawan na kumonekta pisikal man o emosyonal ay naglalaho. Ngunit kapag mahimbing ang iyong tulog, lahat ay nagbabago. Nagsisimulang magbalanse muli ang mga hormone, lumalambot ang mga emosyonal na pader, kumakalma ang nervous system, at bigla ang banayad na paghawak o shared moment ay hindi na awkward. Nagiging makabuluhan na ulit ito. Para sa mga kalalakihan, ang pinabuting sirkulasyon at balanse ng hormone mula sa seresa ay madalas na humahantong sa mas matatag at mas matagal na erections nang walang mga tableta. Para sa mga kababaihan, nangangahulugan ito ng mas maraming ginhawa, mas maraming sensasyon, at mas maraming pagpayag na maging bukas ng walang takot sa sakit o pagod. Tinutulungan ng seresa ang katawan na sabihing oo, muli, dahan-dahan, natural at walang pressure. Hindi nila pinipilit ang anuman. Simpleng inaalis lang nila ang mga hadlang, tensyon, pamamaga, kakulangan sa tulog na nakatayo sa pagitan mo at ng koneksyon. Lagi kong sinasabi sa mga tao, huwag maliitin ang emosyonal na kapangyarihan ng isang prutas na gumagana na sa parehong puso at hormones mo. Isang babae ang nagsabi sa akin, hindi ko alam kung dahil ba sa seresa o sa ritual, pero umuupo na kami ngayon ng asawa ko sa gabi. Nag-uusap kami, nagtatawanan, naghahawakan ulit. Para sa akin iyon ay paggaling. Kaya kung ang iyong mga gabi ay naging tahimik sa paraang nakakaramdam ka ng lungkot, sa halip na kapayapaan, subukan ito, isang maliit na mangkok ng seresa bago matulog. Sariwa frozen o kahit isang patak ng tart cherry juice. Hayaan itong maging isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili, hindi lang para sa sirkulasyon o suporta sa hormone, kundi para sa ginhawa, kalmado at muling pagkonekta na dumarating kapag ang iyong isip at katawan ay sa wakas ay magkasabay na muli. At kung sinundan mo ako hanggang dito,
malamang nakakaramdam ka na ng kislap ng pag-asa na baka-bakalang mayroong isang bagay sa loob mo na handa ng magising muli. Ngunit may isa pa tayong prutas na kailangang pag-usapan. Isang prutas na ginamit sa loob ng maraming siglo bilang simbolo ng pag-ibig, pagnanasa at pagpapanibago. At ngayon sa wakas ay nauunawaan na ng agham kung bakit. Pag-usapan natin ang isa na nagbubuklod sa lahat. Ikalimang prutas, granada, pomegranate. May mga prutas na hindi lang nagpapalusog sa katawan, nagdadala rin sila ng kahulugan. Ang granada ay isa sa mga iyon. Sa loob ng maraming siglo, sa iba't ibang sinaunang kultura ito ay naging simbolo ng pagkamayabong pag-ibig at maging ng muling pagsilang. At hindi lang ito patula, ito ay makapangyarihan. Dahil ang ginagawa ng makulay na prutas na ito sa loob ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay isang bagay na nais ng maraming tao na mas maaga nilang natuklasan. Nakilala ko ang isang babae na nagngangalang Aling Evelyn, 72 taong gulang, masigla ang espiritu, ngunit ang kanyang mga mata ay may tahimik na kalungkutan. Namimiss niyang maramdaman na ninanais siya, namimiss niyang magnasa. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin. Hindi ko kailangan ng fireworks. Gusto ko lang maramdamang buhay ulit. At nang pag-usapan namin ang mga banayad na paraan upang suportahan ang kanyang katawan, mga paraan na hindi nagsasangkot ng mga tableta o pressure, iminungkahi ko ang isang bagay na hindi inaasahan. Granada. Ito ang katotohanan, ang granada ay hindi lang maganda sa labas. Sa loob puno ito ng polyphenols at natural nitrates na parehong may direktang epekto sa pagluwag ng mga ugat at produksyon ng nitric oxide. Sa simpleng salita, tinutulungan nitong magbukas ang iyong mga ugat na nagpapahintulot sa mas maraming dugo na dumaloy sa bawat bahagi ng iyong katawan, kabilang ang iyong puso, utak at ang iyong mga pribadong bahagi. Nangangahulugan iyon ng mas maraming oxygen, mas mahusay na sirkulasyon at pagbabalik ng init sa mga lugar na maaaring naging tahimik sa loob ng ilang panahon. Ngunit hindi ito nagtatapos doon. Ipinakita ng pananaliksik na ang regular na pag-inom ng pomegranate juice ay maaaring magpataas ng mga antas ng testosterone kahit sa mga matatandang lalaki. At hindi natin pinag-uusapan ang mga sukdulang pagtaas banayad na suporta lamang sapat na para gisingin ang enerhiya, kumpiyansa at ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging matatag sa iyong sariling katawan muli. Para sa mga kababaihan, ang lakas ng antioxidant ng granada ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa pelvic area at suportahan ang balanse ng estrogen na ginagawang hindi pilit at mas tuloy-tuloy ang pagtatalik, mas natural. Maraming kababaihan ang nag-uulat na hindi lang sila mas maganda ang pakiramdam sa pisikal, kundi mas bukas din sila sa emosyonal. At doon nagsisimula ang tunay na paglalapit ng kalooban. Sineryoso ito ni Aling Evelyn. Sinimulan niya ang bawat umaga na may kalahating baso ng puro at walang asukal na pomegranate juice. Walang halo, walang asukal, juice lang. Pagkatapos ng ilang linggo, nag-email siya sa akin ng isang pangungusap para may bumukas ulit sa loob ko. At narinig ko iyan ng paulit-ulit mula sa mga asawang lalaki,
mga asawang babae, mula sa mga taong akala nila'y kailangan na nilang magpaalam sa paghawak sa pagnanasa sa pagiging malapit lahat dahil walang nagsabi sa kanila kung paano pa rin kayang tumugon ng katawan kung bibigyan natin ito ng tamang mensahe. Iyon ang Granada, isang mensahe, isang paalala na ang katawan ay nakikinig pa rin, na dahil lang sa tumanda na tayo ay hindi nangangahulugang tumigil na tayong maging tao, magnasa magmahal at manabik na maramdaman ang malalim na pulso ng buhay na dumadaloy sa atin. Kaya kung nag-iisip ka kung ang isang prutas na ito ay talagang makakagawa ng pagkakaiba, sasabihin ko ito, subukan mo. Isang maliit na baso sa umaga, ilang kutsara ng mga buto sa iyong yogurt o kahit isang wisik sa ibabaw ng salad. Simple, masaya, maganda, at tahimik na makapangyarihan. Dahil minsan ang pagnanasa ay hindi kailangang sumigaw. Kailangan lang itong maalala. At minsan nagsisimula ito sa isang buto. Ngayong natuklasan na natin ang lahat ng 5 prutas, ang mga nagpapanumbalik ng daloy, nagpoprotekta sa iyong mga bato, gumigising sa enerhiya, nagpapagaan ng iyong isipan, at muling nagpapasiklab ng iyong pagnanasa, maaaring nag-iisip ka, ano ang susunod? Iyan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Tatapusin natin ito ng isang mensahe na sana'y baunin ninyo araw-araw mula sa sandaling ito. Isang mahalagang aral at paanyaya. At sa ganoong paraan, natuklasan ninyo ang 5 pang-araw-araw na prutas na naglalaman ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga bitamina lamang. Dala nila ang tahimik na kapangyarihan upang tulungan kang maramdamang buhay muli, upang maibalik ang sirkulasyon, pag-aanin ang tensyon, balansehin ang mga hormon, at higit sa lahat, muling kumonekta sa iyong katawan, sa iyong partner, at sa iyong sarili. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagbitaw sa pagiging malapit o pagsuko sa enerhiya. Nangangahulugan lamang ito ng pakikinig ng mas maigi sa kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan. At minsan ang mensaheng iyon ay hindi nagmumula sa isang reseta, kundi mula sa isang bagay na kasing simple ng isang mangkok ng ubas o isang kutsarang buto ng granada. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi. Magsimula ka lang sa maliit. Magsimula sa isa. Hayaan mong maramdaman ng iyong katawan na inaalagaan itong muli. Hayaan mong maalala nito kung paano tumugon. Dahil hindi ka patapos. Hindi ka masyadong matanda. Nandito ka pa. At karapat-dapat kang makaramdam ng init, kumpiyansa at kagalakan ngayon din. Ang mahalagang aral dito ay ito. Ang kalikasan ay nagbibigay ng mga simpleng paraan upang alagaan ang ating sarili sa anumang edad. Ang pagbabalik ng sigla at paglalapit ay hindi isang malayong pangarap, kundi isang paglalakbay na maaaring magsimula sa iyong kusina. Piliin mong alagaan ang iyong sarili ngayon. Kung may anumang bahagi ng video na ito na tumatak sa iyo, mag-iwan ka ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling prutas ang una mong susubukan. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sabay-sabay nating tahakin ang landas na ito patungo sa lakas, paglalapit at isang buhay na nananatiling maganda at sa iyo.